Marami sa kanila naging sabik sa kalagitnaan ng dinner. May ilang mga lalaking kinukumbinsi ang isa't isa na uminom habang pinupuri si Juliana. Hindi mahilig si Pamela sa ganitong mga social occasion kaya mas lalo siya napagod ngayon. Lagi siyang tumitingin sa relo niya. Gayunpaman ang bawat binuto'y para bang mas bumabagal. Matagal pa matapos ang dinner. Ang dalawang direktor ng sales department at marketing department nakipagtalo sa isa't isa at nairita si Pamela. Nangahanap siya ng dahilan para lumabas at magpahangin, sumigaw sa Juliana. Lahat kayo, huminto muna. Binaba ng lahat ang mga wine glass nila at tumingin sila sa kanya. Magkakaroon tayo ng special guest mamaya. Tumingin sa Juliana kay Pamela at ngumiti siya na malamig. Pamela, kapatid kita. Siyempre, kahit pinakasalan mong isang lalaki na may mababang katayuan, hipag ko pa rin siya. Kaya naman hindi ba ang isang okasyon na ganito ay isang magandang pagkakataon para turuan siya ng isang bagay? Ano? Halos suminto ang puso ni Pamela. Tinawag mo si Denver dito? Bago pa makapagsalita si Juliana, may taong kumatok sa pinto. Pumasok si Denver sa pinto at naging blankong isip ni Pamela ng ilang sandali. Sigurado siya na may masamang binabalak si Juliana. Ang tanging rason kung bakit niya tinawag si Denver dito para ipahiya ito. Nabalisa si Pamela at mabilis siyang tumakbo patungo kay Denver. Hinawakan niyang kamay ni Denver ngunit lumingon lang si Denver at gumiti sa kanya para maging panatag si Pamela. Habang nag-iisip ng paraan kung paano itutaka si Denver sa sitwasyong ito, lumapit si Juliana at sinabi niya na may malakas na boses. Ipapakilala ko sa inyong lahat. Ito ang bayaw ko, si Denver. Tumingin sa paligid si Denver at tumango siya sa kanila. Gayunpaman ang mga tao sa kwarto tila napansin ang makapangyarihang aura mula kay Denver at umiwas sila ng tingin. Ngumiti si Juliana at nagpatuloy siya. Huwag kang tumayo lang dyan, Pamela. Dalian mo at dalhin mo ang asawa mo sa mesa. Marami pa tayong pagkain natitira. Total sigurado ko hindi pa siya nakapunta sa isang high-class restaurant. Maswerte siya at meron siyang isang asawang katulad mo. May gustong sabihin ni Pamela para ipagtanggol sa Denver. Ngunit tinawakan ni Denver ang kamay niya para pigilan siya. Kalmadong hinila ni Denver ang upuan at umupo siya sa tabi ni Pamela. Kahit hindi siya nagsalita sa oras na pumasok siya, marangal ang aura niya. At kahit ang isang tao, maraming alam na tulad ni David hindi mapigilan ng sarili na sumimangot ng konti at inobserbahan niya si Denver. At hindi siya titigil hanggang sa mapahiya niya si Pamela. Anong ginawa mo nitong nakaraan, Denver? May natutunan ka bang marketing o trading skills mula kay Pamela? Pamela, dapat mong turuan ng asawa mo ng marketing o trading skills. Kung hindi, mas lalong lalaki ang distansya ninyo sa isa't isa at sa huli magkakahiwalay kayo. Total ang asawa mo kulang sa edukasyon. Maraming beses siyang napunta sa kulungan at sigurado ko na wala siya nakuha ng mga kasanayan sa loob. Tumingin na masama si Pamela sa kanya. Juliana, gusto mo ba mga pagkain ngayong gabi? Sa tingin ko masarap to, anong problema? Kung sa tingin mo masarap to, edi kumain ka pa at huwag ka na magsalita. Ikaw! Lumaki ang mga mata ni Juliana. Anong pakialam mo kung kumain ako ng marami o konti? Gusto ko lang banggitin ang katotohanan. Wala pang sinasabi ang asawa mo. Kaya bakit kailangan mo maging sensitive tungkol dito? Relax, Miss Juliana. Sumingit si Cyrus, hawak ang isang baso ng wine. Nagiging mabait lang si Pamela. Sa pagsabi sa inyo na kumain ng marami, nag-aalala siya na baka magutom ka mamaya. Sige na, cheers tayo. Suminghal si Juliana at inubos niya ang wine ng isang inuman. Galit na galit pa rin si Pamela. Kinagat niya ang kanyang ngipin at tumigpit ang kamao niya sa punto na nanginginig ito. Lumingon siya para tumingin kay Denver. Kalmado pa rin si Denver kahit na ininsulto siya ni Juliana at medyo naaawa siya para kay Denver. Siya sigurong rason kung bakit tinawag ni Juliana si Denver dito. Wala dapat si Denver dito. Hindi niya kailangan dumaan sa gantong kahihiyan. Ang dinner party hindi tulad ng party nung nakaraan. Pwede silang tumakas sa pinto sa gilid noon. Ngunit mas konti nilang ang mga tao ngayon. Di maganda para tumakas sila sa harap ng lahat. Mahina ang boses ni Pamela habang humingi siya ng tawad. Honey, pasensya ka na. Tumawa na mahina si Denver at hinawakan niya na mahigpit ang kamay ni Pamela. Pagkatapos, nilagay niya ang paboritong meatball ni Pamela sa plato nito. Nakinig siya habang mga taong to nag-uusap tungkol sa stocks, Oriental
Radion at Weston. Kumunot ang noon niya at nagkaroon ng ngiti sa kanyang mga labi. Interesado ba kayo sa mga stocks na to? Nabigla sila sa mababa at nakakaakit na boses sa Denver na para bang may batong inihagis sa kalmadong tubig, kaya't napalingon sila para tumingin sa kanya. Alam mo rin ba ang tungkol sa stocks, Mr. Stewart? Hindi pwedeng alam niyan tungkol dito, ang sabi ni Juliana. Sa tingin ko kahit ang mga pangalan hindi niya kayang isulat. Juliana, sumigaw si Pamela. Ang asawa ko madalas nagbabasa tungkol sa finance news. At marami rin siyang alam ng mga lingwahe, hindi ba, honey? Tumawa si Denver. Hindi kilala ang mga stocks na to, pero may tuturing silang potensyal na stocks. Pwede niyo pag-isipan na mag-invest sa mga to. Nagkatingin ng lahat sa isa't isa. Pagkatapos ng saglit na katahimikan, may isang ngumiti at sinabing, sa totoo lang, wala kaming balak mag-invest sa mga ito. Inaral ko ang general market trend. Ang mga stocks na ito hindi potential stocks. Mas nararapat tawagin tong sunset industry. Sumama si Juliana sa kanila at tumawa siya na masaya. Habang tumatawa, tumingin siya na mapanglait kila Pamela at Denver. May alam ang dating bilanggo tungkol sa investment? Mas maniniwala pa ako na kaya umakit ng baboy sa isang puno. Ang cranes ang pinakasikat ngayon. At kahit sino na hindi bibili ng stock dito, mauubos lahat ng pera nila. Kinikat ni Pamela ang labi niya at yumuko siya. Walang pakialam si Denver dito. Pagkatapos silang tumawa, hinawakan niyang kamay ni Pamela at naghanda na siyang umalis. Tumalikod sila at sinabi nila, bibigyan ko kayo ng payo. Kahit nakangiti siya, ang mga mata niya hindi masaya. Ang cranes hindi kasing buti ng iniisip ninyo. Sa ibang salita, mapanganib ang investment. Dapat tayong mag-ingat. Kung di kayo maingat, mauubos ang pera ninyo. Sana'y mag-ingat kayo. Nabigla ang mga tao sa kwarto habang pinapanood nilang umalis ang dalawa. Tumawa ulit sila. Wala siyang alam tungkol sa investment. Tama. Mukhang di man lang siya nag-graduate mula sa primary school. Miss Juliana, hinahangaan ko talagang katapangan ng kapatid ninyo. Total mahirap pakasalan ng isang lalaking tulad nito. Tara, magpatuloy tayo. Gayunpaman tumahimik si David. Nag-isip na ilang sandali. Palihim tinawagan ng kaibigan niya sa stock exchange firm. Nang pumasok si Pamela sa sunod na araw, naisip niya ng lahat nakatingin sa kanya na may kakaibang paraan. Di niya alam anong nangyari. Habang nagtatrabaho siya, kumatok si Ami sa pinto at pumasok siya ng opisina. Lumapit to sa kanya at nilulong nito na masaya sa tenga niya. Pinag-uusapan to ng lahat sa kumpanya. Isang henyong asawa mo. Nabigla si Pamela. Anong ibig mong sabihin? Ang stock market. Kinaway ni Ami ang phone niya. Marami nangyayari sa market ngayon. Hindi mo ba nakita? Hindi interesado si Pamela sa stock market. Kaya minsan lang nito binibigyan ng atensyon. Gayunpaman pagkatapos marinig ang sinabi ni Ami na intriga siya dito. Tumingin siya sa market trend at napagtanto niyang tama si Denver. Bahagyang kumunot ang noon niya na may kakaibang pakiramdam na dumating sa tiyan niya. Nabalitaan ko ng mga tao sa marketing department bumili ng stock sa crane industry at nauubos na ang pera nila ngayon. Ang sabi ni Ami, nakangiti ng malaki dahil sa masamang nangyari sa kanila. Gusto nilang ibenta ang stocks nila pero walang may gustong bumili nito. Si Mr. Kinley mula sa department natin mas mabuti sa kanila. Parihim niyang sinabi sa kaibigan sa stock exchange firm na ibenta lahat ng stock ngayong umaga at bumili ng ibang stocks. Nakikita ko na ngayon kung gaano kalaki ang ngiti sa mukha niya. Pinilit ni Pamela ng ngumiti. Ang utak niya magulo ngayon. Pakiramdam niya para siya naglalakad sa ulap. Kailan pa naging magaling si Denver sa investment? Baka swerte lang siya. Mahilig magbasa ng financial news at nagbibigay atensyon sa pagtaas-baba ng stock market. Baka itong rason kung paano niyang naaral ang sitwasyon sa stock market ng maayos. Ngunit kakaiba ang nararamdaman ni Pamela. Naisip niya may mali, ngunit hindi niya masabi kung ano ito. Madalas mag-isa siya sa oras ng tanghalian. Gayunpaman nang pumunta siya sa kantin ngayong araw, pinalibutan siya ng isang grupo ng mga staff. Miss Murphy, halika dito. Ayos lang, ako. Bago pa siya makatanggi. May taong pilit siyang iniupo. May taong bumili na ng pagkain para sa kanya at nilagay nito ang pagkain sa mesa sa harapan niya. Tumingin siya sa pagkain at ito ay mas mahal kaysa madalas niyang kinakain. Pinupuri siya ng lahat. Ang ilan sa kanila nagtatanong pa kung aling stock ang tataas sa sunod na linggo. Hindi alam ni Pamela kung iiyak o tatawa siya. Wala siyang oras para kainin ng pagkain niya. Pamela, sinong asawa mo? Isa ba siyang henyo sa investment?
Sinabi ko na sa inyo ng asawa niya, hindi mo kang isang ordinaryong tao. Sa unang beses na nakita ko siya sa party, ang paraan ng lakad at pananalita niya, imposibleng isa lang siyang ordinaryong lalaki. Ha? Bakit parang naalala ko na ikaw ang nagsabi na isa siyang masamang tao? Ikaw? Nagsimula silang mag-away. Tumingin si Pamela sa kanila at gumiti siya ng awkward. Dati mababa ang tingin sa kanya ng mga to. Hindi nila naisip na nararapat sabi ng supervisor nila, pero ngayon lahat sila ginagawang lahat para sumipsip sa kanya. Nagbuntong hininga si Pamela. Hindi siya masyadong palakausap, ngunit naiintindihan niya na kung gusto mo na maging mabait ang iba sa'yo, kailangan mo muna maging mabait sa iba. Isa tong bagay na pwedeng makuha sa pamubola ng kaunti. Pamela, anong trabaho ng asawa mo? Ha? Nabigla si Pamela na ilang sandali bago siya sumagot. Isa siyang coach sa isang boxing club, pero mahilig siyang mag-aral ng stock market at investment kapag wala siyang ginagawa. Wow! Ang galing! Ang sabi ng isa. Di natin kailangan kumain ng tanghalian kasama ng isang henyo sa investment. Kailangan natin kumain kasama si Pamela para yumaman. Ang tawanan nila ay tumunog sa buong kantin. Sa malayo, nakatingin si Juliana sa kanila. Nawalan siya ng ganang kumain at tumigpit ang kamao niya. Plano niya na ipahiya si Pamela dahil ginawa niya isang katatawanan sa Denver kagabi. Hindi niya inaasahan na babaliktad ang plano niya. Puno ng kamuhian ang mga mata niya. Kinagat niyang labi niya at gusto niyang punitin si Pamela at inumin ang dugo nito. Nang bumalik sa bahay si Juliana, nakita niya madilim ang ekspresyon ni Wilson at nakatingin siya kay Jasmine. Tumingin si Jasmine kay Juliana at nilagay niya ang kamay niya sa tabi ng mga labi niya. Mag-ingat ka, ang bulong niya. Tumalon ang puso ni Juliana mula sa lalamunan niya. Umubo siya at lumingon siya para tumingin kay Juliana at kinilabutan si Juliana dahil dito. Dad! Tumawa ng peke si Juliana. Nakabalik na kayo, Dad? Ayos lang po bang lahat sa kumpanya? Tumingin na malamig si Wilson sa kanya. Mukhang may pakialam ka pa pala sa kumpanya ko. Tinikom ni Juliana mga labi niya at sinabi niya, ang Murphy Group ay ang family business natin, kaya syempre ano? Gusto mong malaman kung ano nangyayari sa kumpanya ko kapag patay na ako, ganun ba? Hinampas ni Wilson ang mesa. Tumayo siya mula sa upuan. Ang mga mata nito puno ng galit. Nanginig sa takot si Juliana at namutla ang mukha niya. Ang boses niya nanginig habang nagpaliwanag siya. Dad, mali po ang pagkakaintindi ninyo. Hindi ko po. Huwag ka nang magpaliwanag. Bumagsak sa sahig ang tasa at nabasag ito. Umatras si Juliana at humigpit ang kamao niya. Ang mga labi niya ay nanginginig at wala siyang masabi. Hindi man lang lumapit si Jasmine para tulungan ang anak niya. Tumahimik lang siya habang nanginginig sa takot. Maraming taon na itong nangyayari. Naging sa bahay o sa kumpanya, si Wilson ay malupit. Ang kung sino mang kumontra sa kanya magiging miserable. Nabalitaan kong sinabi mo sa lahat na nasa Balfest na ikaw ang namumuno sa kumpanya ko noong nakipag-meeting ka sa kanila. Lumapit si Wilson at tinanong niya. Ang tingin niya ay matalas na parabang dalawang patalim na tumusok kay Juliana. Hindi pa ako namamatay. At plano mo nang kunin ang ari-arian ko? Dad, kaya ko tong ipaliwanag. Ang galit na sinabi ni Wilson. Ang kinamumuhian sa lahat ng mundong to ay may ibang tao na gustong agawin ang kumpanya niya. Sisiguraduhin ko na klaro na ito ngayon. Ikaw magiging tagapagmana ng mga Murphy kapag naging maganda ang naging asal mo? Pero kung may ginawa kang mali, hindi ka makakakuha ng kahit ano. Huwag mong kalimutan na hindi lang ikaw ang tanging tagapagmana. Nataranta si Juliana at tumingin sa tatay niya na parabang hindi siya makapaniwala. Hindi ba't kinamumuhian niya si Pamela at ang nanay nito? Ito ang rason kung bakit iniutos niya na magpakasal si Pamela kay Denver sa halip na ako. Kaya bakit? Tumingin si Wilson ng malamig kay Juliana at gumisi siya. Kilala niya ang anak niya. Mahal niya ito simula pa nung malit si Juliana, kaya hindi maiiwasan na mayabang si Juliana. Huli na ang lahat para sa kanya na pagsisihan na kahit ano pang sinubukan talaga ni Juliana na kunin ang kampanya balang araw. Kaya naman ang gamitin si Pamela para takutin ang pinakabagong mabuting paraan para makontrol si Juliana. Humigpit ang kamao ni Wilson sa likod niya. Pagkatapos mabuhay ng matagal, wala siyang minahal kundi ang sarili niya. Sinabi niya na malamig ang boses. Juliana, pinagsikapan kong palakihin ka. Sana hindi mo ako biguin. Tama.
Lumapit si Jasmine at kumapit siya kay Wilson sa isang tabi. Sigurado akong maalala ng anak natin ang sinabi mo. Huwag kang makinig sa mga puta na yan. Gusto lang nilang gumawa ng problema sa pagitan ninyo ng anak mo. Sumimangot si Wilson. Sinasabi mo ba na matanda na ako at nalilito na ako, kaya hindi ko malaman ang pagkakaiba ng kasinungalingan at katotohanan? Tumahimik si Jasmine. May ipapagawa ko sa iyo, Juliana. Opo, Dad, ano po yon? Nabalitaan kong pumunta si Zora Crawford sa Jangasas. Ang sabi ni Wilson. Hindi ba't ang magpakasal sa isang Crawford ang pangarap mo? Ang babaeng yon ay kapatid ni Maddox Crawford. Sigurado ko na hindi mo na kailangan sabihin sa iyo kung anong dapat mong gawin, hindi ba? Kuminang ang mga mata ni Juliana. Tumibok na mabilis ang puso niya. Dad, si Zora Crawford. Siya ang pinakabatang tagapagmana ng mga Crawford, hindi po ba? Ang sabi ni Wilson. Sa tingin ko, 18 pa lang siya at hindi pa siya pumapasok ng university. Siya ang pinakabata na anak ng mga Crawford at ang paboritong kapatid ni Mr. M. Kapag nakuha mong loob ng prinsesang yon para magsabi siya kay Mr. M ng mga mabubuting bagay tungkol sa'yo, may pag-asa pa para pakasalan mo siya. Alam ko na ang gagawin ko ngayon, Dad. Kinagat ni Juliana ang labi niya. Nagsalita siya pagkatapos mag-isip ng malalim. Mag-uutos ako ng pwedeng sumunod kay Miss Crawford at mag-aanda ako ng dinner party sa madaling panahon. Mas mabuti kung isa itong charity dinner. Alam ko na mahilig gumawa ng charity ang mga Crawford. Mabuti. Ngumiti na rin sa wakas si Wilson. Mag-send ka ng imbitasyon kay Zora kapag nahanap mo na siya. Opo. Kapag mas maaga mo nagawa ang dinner party, mas mabuti to. Kapag nadali ito, mas magiging mahirap. Okay po. Sekreto na tuwang-tuwa siya. Gayunpaman nasirang kaligayahan niya sa sunod na sinabi ni Wilson. Sabihin mo to kay Pamela. At pupuntahin mo siya sa dinner party. Ano? Halos sumigaw ng malakas si Juliana. Pero Dad, tumaas ang boses ni Wilson at tumingin siya na masama kay Juliana. Ano? Ayaw mo itong gawin? Si Jasmine na siyang nakatabi sa kanya ay nagalit din, ngunit hindi siya nagsalita. Simula nang pumunta silang tatlo sa Centralis para sa welcome dinner ni Mr. M, napigilan sila sa pinto. Napahiya si Wilson. Kaya naman naging malamig siya kay Joanne? Kaya ngayon ang pwede lang gawin ni Joanne, tiisin ito. Maging isang mabuting anak ka, Juliana. Ang senyas niya. Isang dinner lang to. Ang puta na yon walang laban sa'yo. Kinagat ni Juliana ang ngipin niya. Ang mga kamao niya mahigpit. Suminghal si Wilson. Juliana, kahit ano pa ang mangyari. Kapatid mo si Pamela. Maging mabait kayong dalawa sa isa't isa at alagaan ninyong isa't isa. Okay po. Mahirap para kay Juliana na sabihin ito. Sasabihin ko pa sa kanya. Tumango ng kontento si Wilson. Alam niya kinamumuhian ni Juliana si Pamela ngayon at sinabi niya ito. Kapag may malakas na emosyon ng isang tao, madali lang silang mawala ng kontrol. Magiging mas madali para kay Wilson na kontrolin si Juliana. Para sa kanya, ang mga anak niya ay mga instrumento lang na pwede niyang gamitin. Makalipas ang ilang araw, tumayo si Pamela sa entrance ng hotel. Maraming mga bisitang dumating ngayong gabi, kaya masigla ito. Gayunpaman tumawag si Juliana sa sandaling ito. Sinabi sa kanya tungkol sa charity dinner na mangyayari sa sunod na araw. Nilait pa siya nito nang tumawag si Juliana. Inimbita ka ni Dad para pumunta. Kung hindi ang isang anak sa labas sa tulad mo ay walang karapatan para makapunta dito, hindi na kailangan. Ang malamig na sagot ni Pamela. Kasal na ako. Wala akong kinalaman sa mga Murphy. Binabalaan kita, Pamela. Saminghal siya mula sa kabilang linya. Ito ang gusto ni Dad. Kapag nilabag mo siya, huwag mo isiping pagbibigyan ka niya, lalo na't mabilis siyang magalit. Magiging kasing dali ng pagpatay ng isang langgam ang kalabanin kayo ng baliw mong nanay. Kumirot ang puso ni Pamela dahil dito. Ito ang rason kung nakatayo siya ngayon dito. Hindi niya sinabi kay Denver ang tungkol dito. Binanggit niya lang na may trabaho siya ng overtime ngayong gabi. Sinabi niyang wag na siyang hintayin para sa dinner. Total isang dinner lamang to. Huminga siya ng malalim. Pinilit ni Pamela ngumiti. Akala niya mananatili siya ng ilang sandali lang at pagkatapos, aalis siya gamit ang isang dahilan. Nang umapak siya sa hagdan ng hotel, may isang tao na biglang nagpakita sa harap niya bago pa man siya makapunta sa entrance ng party. Dumating ka talaga? Humalokip-kip si Juliana at tumingin siya na mayabang kay Pamela. May paghamak sa kanyang ngiti. Nabigla si Pamela. Masasabing maganda ang suot ni Juliana ngayon. Ang bright red mermaid dress bagay sa katawan niya, pati sa kanyang skin tone.
Kumpara dito ang ordinaryong black and white na dress ni Pamela, mukhang simple lang. Kumunot ang noo ni Juliana. Pamela, hindi ba't sinabi ko sa'yo na si Miss Crawford ang guest of honor ngayong gabi? Sinabi mo na isa itong charity dinner. Ang sabi ni Pamela. Dapat ba ako magsuot ng damit na parang clown sa isang charity dinner? Anong sinabi mo? Ang pangunahing layunin ng dinner ay ang charity, hindi si Miss Crawford. Tumingin si Pamela sa kanya. Sa tingin ko, ayos na ito basta't maayos ang damit ko. Ang intensyon ng dinner mawawala kapag nagsuot ako ng masyadong maganda para kumuha ng atensyon? Namutla ang mukha ni Juliana dahil sa galit. Gayunpaman dapat niyang pigilan ang sarili niya dahil maraming bisita sa paligid. Kaya niya lang magsalita na mahina na may malupit na tono. Buisit ka? Sa tingin mo ba mas magaling ka sa akin? Tumawa si Pamela. Ikaw ang naghanda ng dinner party. Nandito lang ako para makita ko noong kakayahan mo. Sumingkit ang mga mata ni Juliana. Maglalakad sana si Pamela sa tabi niya, ngunit pinigilan ni Juliana si Pamela. Papasok ang mga bisita. Nakakahiyang suot mo. Sige. Tumitig si Pamela sa mga mata ni Juliana. Aalis na pala ako, sandali lang. Mapilit si Juliana. Sinabi ni Dad na sumama ka, pero aalis ka. Gusto mo ba gumawa ng gulo para sa akin? Walang masabi si Pamela. Tumayo siya sa tahimik na lugar. Okay. Ngumisi si Juliana. Ihahatid kita pa uwi. Nagkataon lang na naglilinis kami nitong nakaraan. Ang mga maid ay kumuha ng mga lumang gamit. Naisip ko gamit ito ng nanay mo. Kaya't sinabi kong huwag mong itapon. Kaya tinabi ko to para sa'yo. Ano? Nabigla si Pamela. Gayunpaman si Kylene, dating maid ng mga Murphy. Tama lang na may naiwan sa mga personal na gamit doon. Hindi niya lang maintindihan. Bakit naging mabait si Juliana? Naitabi ang mga gamit nito para sa nanay niya. Bakit ka nakatingin sa akin ng ganyan? Gumuso si Juliana at naglakad sa harapan ni Pamela. Huminahon na siya ngayon. Sa totoo lang sa tingin ko, tama si Dad. Total magkapatid tayo, dapat natin alagaan ang isa't isa. Dapat kitang bayaran para sa pakikipagkasal mo sa mga steward para sa akin. Ang pagtabi sa mga gamit ng nanay mo maituturing na kabayaran sa iyo, Pamela. Patas sa tayo ngayon. Tinikom ni Pamela ang mga labi niya. Naisip niya hindi puno ng kasamaan si Juliana. Komplikado mga tao. Nagbabago ang puso ng isang tao. Kahit gaano kasama ang isang tao, baka meron siyang mabait na ugali sa loob. Sumama ka sa akin pa uwi para kolektay ng gamit ng nanay mo. Tumingin si Juliana sa kanya. Papasok muna dapat ng mga bisita bago natin to gawin. Pagpasok kapag madilim na ang mga ilaw. Hindi ka pwedeng makita ng mga tao na may suot na ganito. Nagdadalawang isip si Pamela. May masamang kutob siya. Bumaba ng hagdan si Juliana. Lumingon siya para tumingin na masama kay Pamela habang sinabi niya na mataas na boses. Sasama ka ba? Kung hindi, tatapon ko mga to. Hindi. Kinagat ni Pamela ang labi niya at sumunod siya kay Juliana. Sasama ko sa'yo. Tumingin si Juliana kay Pamela. Tumalikod siya at nagpatuloy siya sa paglalakad. May malamig na ngiti sa kanyang mga labi. Sumunod si Pamela sa likod ni Juliana. Naglakad sila paikot ng hotel building at dumating sila sa basement car park. Madilim at tahimik sa paligid. Wala masyadong pumupunta. Pati kahit pumunta sila dito, gagamitin nila ang elevator sa loob ng hospital sa halip dumaan sa mahabang daan na dinaanan nila. Bumagal ang paglalakad ni Pamela. Hindi niya mapigilan na maghinala. Anong ginagawa mo? Ang sabi ni Juliana na siyang naglalakad sa harapan. Bilisan mo. Nagpark ako sa ibaba? Kaya mo ba tong hanapin? Sa tingin mo ba hindi ko alam kung saan ako nagpark? Ano? Huwag mong sabihin sa akin na gusto mong susunduin kita gamit ang kotse. Suminghal si Juliana. Pamela, kung susunduin kita sa hotel entrance, makikita ng lahat na suot mo to. Gusto mo bang ipahiya ang pamilya natin? Tinikom ni Pamela ang mga labi niya at hindi na siya nagsalita. Ang daan patungo sa basement car park ay madilim. Tulad ng isang black hole, hindi nila makita ang dulo. Halos tumatakbo na si Juliana sa harap. Mahirap to para kay Pamela na humabol. Kung saan-saan lumiliko sa Juliana at walang ideya si Pamela kung saan to pumunta. Madilim sa lugar at di niya makita ang daan. Medyo nataranta si Pamela. May naamoy siyang basa sa lugar at mas lalo siya naging hindi komportable. Juliana? Ang sabi niya. At ang tayong sumagot ay ang echo niya. Nasaan ka na? Pagkatapos ng ilang sandali, tumunog ang matinis na boses sa Juliana sa kadiliman. Ito ang lugar na nararapat sa'yo.
Bumilis ang tibok ng puso ni Pamela. Kinilabutan ng buong katawan niya. Tinulak siya bago pa siya makakilos at sumigaw siya dahil sa takot. Sa loob ng ilang sandali, bumagsak siya na hindi pantay na sahig. Masakit ang tuhod niya. Kasunod nito, tumunog ang isang pinto na sumara. Naging blanco ang isipan ni Pamela. Hirap siyang tumayo at mabilis siyang tumakbo. Narinig niya bang malamig na boses si Juliana sa likod ng isang bakal na pinto? My dear sis, hindi ka dadalo sa dinner party. Sasabihin ko kay dad na ayaw mong pumunta. Juliana! Inampas ni Pamela ang pinto. Nasaan ako? Pakawalan mo ako. Dapat kang magsaya sa magandang lugar na to. Suminghal si Juliana at tumalikod siya para umalis. Ang natitira lang ay ang mga palayo na tunog na yapak ng heels habang nakasandal sa pinto. Umupo si Pamela sa sahig. Malamig. May gray na pader lang sa paligid. May amoy ng amag sa ere. Nakakadiri ito. Kung di dahil sa liwanag na galing sa ilalim ng pinto, na parang purong kadiliman sana siya, na parang nasa impyerno siya. Niyakap niya ang mga tuhod niya. Sinubukan ni Pamela ang huminahon. Hinanap niya ang phone niya habang nanginig. Gayunpaman nakita niya na walang signal dito, na parang hiwalay ang lugar na to sa mundo. Nanginig ang buong katawan niya, habang nakatitig siya sa blanco sa phone screen. Hindi niya na mapigilan ang pagturo ng kanyang mga luha. Bumalik sa Juliana kung saan siya nanggaling. May taong nakita siya sa daan. Handa na po ang mga gamit, miss? Dapat po ba namin tong ipadala? Ngumiti siya, tumingin siya sa cage na nasa kamay ng taong to. May mga tunog na mga maliliit na bagay sa loob nito. Maghintay ka at pakawalan mo tumamaya. Ito ang finale natin. Para ito matatapos ng mabilis lang, ha? Hayaan mong magsaya ang puta na yon sa kadiliman. Pagkatapos hayaan natin ng maliliit na alaga natin para magsaya. Masusunod po. Tumingala lang ang lalaking may suot na hoodie. Nakita ang kanyang ngiti na puno ng kasamaan habang naglalakad siya pabalik. Naiintindihan na ni Juliana ang masigla na pakiramdam kapag masayang isang tao. Ang pang-aapi kay Pamela, ang pagkakakulong sa kanya, at ang pag-infect kay Denver na nakakarinding virus kay Pamela. Ito ang pinakamasayang bagay para sa kanya. Kahit tumamatay si Pamela dito, hindi niya hahayaan na mamatay ng basta-basta ang babaeng iyon. Habang nakatas ang dibdib at malaki ang ngiti, bumilis ang lakad ni Juliana papunta sa party. Gayunpaman wala siyang ideya na may tao nang nakakita ng lahat mula sa ilalim ng banyan tree sa malayo. Nanginginig si Pamela habang nakayakap sa mga tuhod niya. Maliit ang kwarto, ngunit may lumang pinturang bumabagsak ng tunog ng tubig na dumadaloy sa mga tubo. Mas malakas ang ingay dahil sa katahimikan, dahil sa lugar na alala niya ang panahon ng inapi siya ni Juliana sa school. Sinasabi ni Juliana na si Pamela ang isang anak sa labas. Humihingi pa ng tulong sa iba si Juliana para dalhin si Pamela sa isang abandonadong classroom sa school. Kinulong nila si Pamela dito ng isang buong araw. Sa mga oras na yon, nawalan ng pag-asa si Pamela. Simula noon, takot na sa madilim at masikip na lugar si Pamela. Kahit sa oras na natulog sila ni Denver, nahiwalay sa kwarto pagkatapos ng kasal nila. Hindi niya isinara ang pinto. Ngayon, naisip niya si Denver. Naisip niya na hinahanap siguro niya ito kaya ito natataranta. Gayunpaman nalungkot siya na hindi matawagan si Denver. Sa sandaling ito may narinig siya na mahinang tunog mula sa pinto. Nabigla siya at pinakinggan niya ito. Ang tunog na papalapit ng papalapit habang naglalakad sila. Pabalik-balik sa labas ng pinto. Parang tunog ito ng mga daga. Biglang nandiri at natakot siya. Maingay ito at mukhang meron silang higit sa isa. Pagkatapos nga ng ilang sandali, nag-ipon siya ng tapang. Tumingin sa ilalim ng pinto at tumingin siya mula sa butas. Nakita niya ang isang malaking daga na nakatitig sa kanya gamit ang pulang mga mata nito. Nawala sa sarili si Pamela at natakot siya. Kinutuban siya dahil sa takot at sumandal siya sa pader. Pagkatapos, marinig ang kaguluhan. Ang mga daga ay sinubukan pumasok sa pinto. Sinubukan nila na sumiksik sa butas sa ilalim. Tinakpan ni Pamela ang bibig niya. Pinigilan niya ang sarili niyang maiyak ng malakas. Gayunpaman di niya mapigilan ang mga luha niya. Denver! Denver! Tinawag niya ang pangalan ni Denver.
Ang yakap ni Denver nagbibigay sa kanya ng pakiramdam na ligtas siya sa tuwing nasa isang krisis siya. Gayunpaman, maliban sa kadiliman at mga pader, wala nang kahit ano pa dito. Kinagat ni Pamela ang likod ng kamay niya habang tumutulo ang mga luha. Habang pinapanood ang mga kamay na buntot ng mga daga na sumisilip kasama na nakakarinding tulong dito. Tila may naamoy siya na nakakarinding baho mula sa kanila. Naisip niya na ang mangyayari kapag nakakuha siya ng malubhang sakit. Patuloy siya sa pag-atras. "Umalis kayo!" sigaw niya habang nanginginig. "Umalis kayo!" Gayunpaman narinig niya ang tunog ng yapak sa labas ng pinto. Kasunod nito narinig niya ang tunog ng paghampas. Ang mga daga tila nahihirapan. Di nagtagal na wala ng tunog na para bang napunta na sa kawalan ng mundo. Nakakabingi ang katahimikan. Di niya mapigilan ang sarili niyang manginig habang lumapit siya na mabagal sa pinto. "Sino yan?" Biglang tumunog na para bang sinusubukan buksan ng pinto. "Sino yan?" "Huwag kang matakot," may sumagot. "Ilalabas kita dito." Sino kaya ang tao na tumulong kay Pamela? Ano ang gagawin ni Juliana kapag nakarap niyang muli si Pamela? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.